things forever, ever, or never mind. Oh, Alright, so ito na nga si Tecno Pova 6 Neo. No? Isa sa mga sikat ngayong 2024 na smartphone. No? Isa siya sa maingay na smartphone ngayon dahil sa napakamura niya pero napakaganda ng kanyang specification, features, etc. So ito, pakita natin yung kanyang box mula sa gilid. Ito yung specifications. Okay. Ito yung likod. Okay. Ito yung kabilang side. Yung ilalim. Okay. At yung ibabaw. So, buksan natin yun, guys. Yan. So, ito guys, meron siya ditong seal. Ayan. Dito. Dito ba? Basta yan, may seal siya dyan. Dyan mo siya, hinahanap ko kanina, di ko makikita-kita. Alright. Nahihirapan na kayo sa angle natin. Ako din, nahihirapan na ako eh. So, ito na nga siya guys. Okay? Mula sa box, meron pa siyang ulit isa pang box. No? So, ito na talaga. Bubuksan na talaga natin siya guys. Ito na talaga. Wala nang patumpik-tumpik. Oh! Alright, so ito ang ating smartphone. Okay, nasa labas ulit yung specifications niya. Specifications kagaya nung dun kanina sa box. Same lang din naman yan, so huwag na natin pansinin yan. And hugutin na natin siya mula sa kanyang. Ang hirap niya hugutin. Yan. Alright. Ito ang ating focus. Ang ganda ng kanyang likod. Napaka-premium ng design. Medyo madilim kasi guys. Naka-ring light naman ako pero sana naaninag yun ng ayos. Okay, ang ganda na likod niya guys. No? So, start natin yung phone. Start muna natin. Tingnan natin kung So, sa ilalim guys, meron tayong ditong speaker. No? Dolby speaker daw to. So, expect natin na malakas to. And then, Type-C. Kang kanyang charging port. Meron siya ditong sa earphones, no? Audio jack. So, sa gilid natin, ganun pa rin naman. Volume up, volume down. Ang kanyang power button. Siyempre, andyan na rin ang fingerprint scanner. Okay, hinihingan tayo ng language. Diyan ka muna, pause muna tayo. So, sa gilid naman, ang SIM tray. Okay, no? Dito na nilalagay yung SIM card natin, no? Sa ibabaw, ano ba yan? Microphone, I think. Or another speaker. Ay, hindi. Dito yung microphone. Ito yung microphone, guys. Speaker ulit to. Speaker to. Okay? Para sa phone call, no? Kapag nakadikit siya sa tenga natin, dyan yung speaker. Then, pag naka-loudspeak, syempre dito. Yan. So, nakita natin siya ng maayos, guys. Syempre, check natin yung laman ng kanyang box. Gabi na ako nakapag-phone review, guys, kasi galing tayo ng work and so excited na talaga ako mag-unboxing. Sobrang excited na ako mag-unboxing. Okay, so meron siyang mga ganitong 12+1 warranty camera. Stickers. Okay, meron siyang stickers. Nice. Okay. Ano ba to? Manual. So, manual to guys. Or warranty camera. Casing. Siyempre, dito yung casing. Pakita ko sa inyo kung anong klaseng casing to. Jelly. Kulay white. So, okay siya. Kulay white. Pwede yung dikit yung sticker dito sa likod, no? Adapter. 33 watts adapter. No? Bigat. Free earphone. No? Pero may earphone naman ako. Hindi ko magagamit yan. And, syempre yung cord. No? Type-C cord natin. Siya guys. Ganito rin yung Type-C cord nung Itel eh. Same na same sila. Tapos may free din na ganito si Itel. Oh. Hindi kaya isang company lang sila ni Itel.
Kasi ganito rin yung kay Itel. Kasi ganito rin, nakaganto rin siya. Pare-pares na sila ng disenyo, ng box. Tapos, syempre yung, yung pin, pang eject sa SIM card slot. No? So, ito siya guys, yung ganda. Ang premium ng design niya. Tatanggalin lang natin tong sticker na to, tong may IMEI. Para mas mukha siyang expensive tingnan, no? Alright, so tapos na tayo sa kanyang packaging. Dumako na tayo sa full specifications and other details ng smartphone na ito. Simulan natin sa kanyang likod, guys. Napakaganda ng likod niya talaga. Lagi kong tinitingnan yung likod. Kanina ko pa tinitingnan talaga. Napakaganda, no? Shining, shimmering, splendid. Nakalagay dito is high density battery. Well, totoo naman yun dahil meron siyang 7,000 mAh battery. Talagang pinaflex nila yan. Makikita niyo yan dito sa bandang gilid. Sana view ng camera natin. Ayan, 7,000 mAh. No, talagang pinaflex nila yung napakagandang battery ni Tecno Pova. And meron lang dito maliit na logo ni Tecno Pova. No? Hindi siya ganun kahalata pero kapag nag-shining shimmering siya, mababasa nyo na siya. And meron din ditong small... Ano ba to? Ano ba nakagay dito? Supercharge AI camera. Napakaganda niyang kanyang likod, guys. Mukha siyang metallic, pero plastic siya. Sound check. Plastic lang siya, guys. And then yung gilid niya, whoopsie. Yung gilid niya is matte black na mukhang alloy na di mo malaman na bakal. Pero, plastic lang din siya, guys. So, overall, sa design, napakaganda, napakalupit, napaka-premium para sa 6,000 pesos. Di na masama, napakaganda talaga. Bukod sa napaka-futuristic ng kanyang design sa likod, napakasarap niya ring hawakan, guys. Ang sarap niyang hawakan. Hindi ko siya tinikman, guys, ha. Sobrang comfortable akong hawakan siya, no? Merong bump dito dahil sa camera na maliit, pero hindi ko naman siya totally nahawakan kapag naglalaro ako. Kasi nakaganto lagi yung posisyon ng kamay ko kapag naglalaro ko. Siguro kayo rin naman. May iba sa inyo, baka ganito humawak ng phone kapag naglalaro. Pero ako kasi nakaganto ako. So, pakita ko sa inyo yung paano yung ganito ako. Kapag nag-ML ako, code M, yan, ganito yung positioning ko. Ganyan. Tingnan nyo. Yan. Hindi ko siya totally nahawakan. So, ang nahawakan ko lang is yung flat surface. Dito sa large battery area niya, no? So, ganyan. Now, check natin. Pagdating sa gaming. Okay. Dito tayo ngayon sa Mobile Legends. Hinaan natin na onte yung kanyang speakers dahil napakalakas ang high quality ng kanyang speakers, guys. Okay, todo ko Some birds are never meant to be caged. Baba natin yung brightness. Hindi yung masyado maaninag. Alright. So, ito nga pala yung settings natin sa ML, guys. Naka-turn on tayong lahat. And then, super and ultra. No? So, check natin kung ano yung performance ng ating Tecno Pova sa ML. Nahirapan ako maaninag, guys. Yung angle ko medyo kakaiba. Pero ayan, sobrang smooth niya and hindi naman nagde-delay yung cable. Medyo nahirapan lang ako aninagin yung aking screen dahil sa camera. Pero ayan, guys, ang ganda niya. Napaka-smooth at napakaganda ng ating game performance dahil meron itong MediaTek Helio G99 Ultimate Processor. So napakaganda ng kanyang chipset and as you can see, guys, meron siya ditong high boost game mode, no? So gaming settings, no? Pwede natin i-adjust yung ating GPU power into low, no? Power saving, medium, equilibrium, yan. And then performance, no? So high. Depende sa pangangailangan natin sa game, no? Kung talagang nahihirapan tayo sa game, pwede natin i-adjust dito, no? Depende sa inyo yan, guys, kung paano nyo siya gagamitin. Pero napakaganda ng ganitong feature kasi ma-adjust nga natin yung power ng ating GPU. And gaya ng ibang mga gaming settings, no, halos meron din siya dito. So, hindi ko na iisa-isahin yan, guys. Yan, pakita ko lang siya sa inyo. For sure, nakikita nyo naman. Yan. Marami siyang mga settings sa kanyang gaming settings. So, dito naman sa game space, guys, inaalaw tayo ni game space na makita
yung real-time updates sa ating GPU, ROM, strength ng Wi-Fi, battery, temperature, RAM, and then CPU. So, meron pa siyang other settings dito sa baba. May drawer dito. Hilahin lang natin. Game mode. Ito yung kanina, no? Yung drawer na hinila natin sa may left side kanina na nakita nyo. Tapos, meron ditong GPU settings and then network enhancement. So, ang pinakamaraming settings niya is yung nandun sa drawer sa gilid, yung hinugot ko kanina. And nag-offer siya dito or nagre-recommend siya ng other games like Free Fire, PUBG Mobile, tapos yung dalawa lang naman na yun yung hindi ko na-download. Yung Call of Duty tsaka Mobile Legends na-download na natin. So test natin mamaya naman yung Call of Duty kung ano yung graphics quality niya. Pero sa Mobile Legends, done na tayo dyan. So sige, punta tayo sa Call of Duty. Start natin. Alright, so nandito na tayo sa Call of Duty. Ito ang game interface natin sa main menu. So, punta tayo sa settings, main menu, no? Punta tayo sa settings, audio and graphics. Naka-medium quality tayo, not bad. Tapos, frame rate is high. So, medium high. So, check natin yan, laro tayo isa. So, dito na tayo guys. Multiplayer game lang to. Napaka-smooth, napakaganda ng quality ng game. Okay. So far, good siya, no? FPS natin, 60 FPS. Not bad. Napansin ko tumataas siya. Tumataas yung FPS into 90 to 100. Smooth siya, smooth. Napakaganda ng graphics. Kahit medium lang. So mag-enjoy kayo dito guys. Gaming talaga siya, no? So nag-Antutu benchmark ako dito and ang lumabas na result is 434,000. Guys, napakabilis niyan guys para sa 6,000 pesos na unit ng phone. Not bad. Napakabilis na neto. Napakaganda na. Sulit na yung bayad nyo dito guys. So yung display niya is 6.78 inch, 120Hz refresh rate, at IPS LCD HD na rin po siya. Full HD Plus guys ha, 1080p. So tingnan nyo guys, napaka-quality. Napakaganda talaga guys. Sulit manood dito ng anime, K-drama, movies, lalo't napaka-HD ng double speaker Dolby sound speaker nyo. So dumako naman tayo sa kanyang charging. 33 watts fast charging. 7,000 mAh battery tapos 33 watts fast charging. Not bad guys. Not bad. Nasabi kong sulit na sulit pa din. Tapos meron siyang 3 different types of charging mode. So makikita natin dito guys, merong hyper, smart, and low temp. So kung casual user lang naman kayo, mag-smart na kayo. Smart charging. No? Yan yung talaga yung regular charging. And kung ayaw nyo nang nag-overheat, nakakaramdam ng init sa charging ng phone nyo, gamitin nyo yung low temp. Kasi napansin ko medyo umiinit nga siya. And then, normal lang naman yun guys. And then, kung nagmamadali kayo, talagang 10 minutes, larga na kayo, nasa outing kayo, nasa outdoor kayo, hyper mode, no? Kung nagmamadali kayo mag-charge, parang mas mabilis yung charging niya. Pero for healthy battery charging, mag-smart kayo guys. Mag-smart charging kayo. At gaya nga nasabi ko kanina guys, meron itong 120Hz refresh rate. So, napakabilis niyan guys. Pwede nyong i-adjust, depende sa pangailangan nyo o depende sa paggamit nyo. Pwedeng 90, pwedeng 60, depende kung saan kayo mas sanay. Pero sa akin, mas recommend ko 120Hz na kayo guys. Mas mararamdaman nyo yung speed ng smartphone nyo kung nasa 120Hz kayo. So, ito guys, 120 refresh rate, no? Yan, ganyan siya ka-smooth. Yan, ganyan. Sarap mag-scroll. Sarap mag-Facebook, no? Sarap tumambay maghapon sa Facebook. And then, meron tong isang feature, isa pang feature na nakita ko, na nagustuhan ko, is itong flashlight niya, guys. Itong flashlight. So, napakalakas ng flashlight niya. Okay. Napakalakas talaga nito. Ring light yung kanyang design. Yan. Pabilog siya. Off natin. Yan. Pabilog siya. Malakas niya, guys. And then, pwede nyo i-adjust yung light into 3 different modes, no? Front, tapos itong back, which is ito nga, nasa likod natin. Tapos, 360. So, harap at likod. O, diba? Napakaganda. By the way, guys, naka-Android 14 na kayo kay Tecnopova 6 Neo, no? Android 14, latest operating system ng Android ngayon. And then, punta tayo sa kanyang special function. So, dito tayo sa special functions niya guys. Meron ditong dynamic port, no?
Ito yung nakikita nyo dito, nagpa-pop up na notification bar, something. Ayan, ang mga makikita nyo dyan ay face unlock, call, screen recording, and then yung charging animation. Yan, ito yun. So, pwede nyo disable yun guys, depende sa trip nyo. Next naman is MemFusion. Punta tayo sa MemFusion. Dito naman sa MemFusion guys, dito natin ine-expand yung RAM natin. Kasi expandable RAM nga tayo guys. Ayun, makikita nyo sa box, 16GB RAM. 8 plus 8 extended. So, expandable RAM tayo. Right now, 5GB lang yung ginagamit ko sa aking RAM, expandable RAM or virtual RAM. Pwede ko pa yun i-extend into 8GB. Pero, okay na ako sa 5GB lang muna. So, 8 plus 5 na yung gumagana na RAM sa akin. Not bad na yan, mabilis na yan guys. Pero kung gusto nyo pa i-adjust, adjust nyo siya sa 8. No? Bubulol-bulol na ako. So, powered by Dolby nga pala itong speaker natin. Pwede nating adjust yung iba't ibang klase ng sound scenarios natin. For example, ito, intelligent. Yan, movies. Games. Music. Yan, depende sa category ng paggagamitan natin ng sounds. So, pwede natin siya i-adjust into 4 different types of sound scenarios. So, dito lang yan sa settings, guys. Punta nyo lang sa settings. Sound and vibration. Yan. Settings, sound and vibration. Tapos, punta kayo sa may Dolby Atmos. Yan. Diyan siya makikita. So, sulit na sulit dito yung, ano nyo talaga, guys. Yung budget nyo kasi napakaganda ng every inch of this phone. Talagang solid. Talagang sulit. Talagang, budol of the year tong cellphone na to. Mura na, mamaw pa. Guys, sa camera meron tayong 1080p 60fps and 2K HD 30fps. Sobrang solid talaga. Alright, so halos lahat ng information, details, specification, nasabi ko na sa video na ito guys, napakita ko na sa inyo. And sabi ko na napakaganda talaga ng phone na ito. I-rate ko to ng 9 out of 10. Satisfied ako sa kanya. So ito yung gagamitin ko ngayon for daily activities ko. No? So, share ko lang din to sa inyo guys. Nabili ko tong Tecno Pova 6 Neo sa Shopee. Official Shopee store ng Tecno. Okay. Visit tayo sa kanilang official store. Ayan. Ang official store nila ay merong 1.1 million followers. Sa Shopee to Tapos nakalagay dyan, Shopee Mall. So, yan yung legit. Okay, legit nila na shop. Diyan kayo bibili guys. Huwag kayo sa iba. May scam kayo doon. And share ko lang to guys. Nabili ko siya for only 6,416. 6,416. Ang original price niya is 7,129. Diba? Naka-discount ako. Ang laki ng na-discount ko. Around 700 plus. 720 pesos plus. Lalagay ko dito sa gilid yung resibo. Kung magkano yung sumatotal na discount ko para makita nyo guys. And ilalagay ko yung link nito sa description. Kung gusto nyo umorder nito, direct ko na yung link dyan para pumunta kayo direct dito sa shop nila na to. Okay, nang hindi kayo ma-scam. So, napakaganda ng Tecno Pova guys. Kung gusto nyo nito, umorder na kayo. Sobrang ganda, sobrang sulit. Isa siya sa budget meal na mamaw ngayong 2024. And gagamitin ko na nga siya pang daily. So, hindi lang siya pang gaming guys. Hindi lang siya pang gaming. Tingnan guys, ang laki niya guys. Para lang sa Para lang sa size difference. Ito, Oppo Reno 2F. Ayan. Laki niya. Ang laki niya, ang lapad niya. Ang ganda niya for gaming, for streaming. Yan. Medyo mabigat lang siya talaga. So, expect mo na pag nilagay mo sa bulsa mo to, lalaw yung bulsa mo talaga. Okay siya for gaming. Grind ka lang ng grind all day kasi ang taas ng battery capacity niya. Ang taas ng battery niya, 7,000. Talagang siguro 16 to 15 hours of usage, of gaming ka dito. Kung estimate lang naman to guys, 16 to 15 hours. Kasi yung 5,000 mAh ko na Itel P55 5G, naglalast siya for 8 to 10 hours. So, estimate lang naman to. Depende pa rin naman to sa usage nyo kung paano siya ginagamit. No, kung gaano kayo kalakas sa battery, no. Hindi naman tayo alam, iba't iba naman tayo ng power consumption. So, depende pa rin naman sa tao yan. So, possible 15 hours. 15 hours bago kayo malobat sa device na to.
And goods na goods itong phone na to for our delivery riders. Kasi usually nagre-rely sila sa Google Maps. Nagre-rely sila sa Google Maps, sa Waze, and lagi nilang ginagamit yung phone nila naka-charge. Lagi nilang ginagamit yung phone nila naka-charge. Kasi syempre, nade-drain habang ginagamit. Sin-charge na nila habang ginagamit. So, masisira doon yung battery nyo, guys. Dito, ang haba ng battery, ang taas ng battery, capacity. So, matagal talaga bago kayo mag-charge ulit. So, masusulit nyo talaga to, guys. So, recommend ko tong phone to for daily. For daily talaga, sobrang sulit. Okay yung speakers niya, pang music trip, pang streaming, pang gaming, pang daily, pang kalahatan. Sobrang sulit, sobrang ganda. So, hanggang dito lang yung video, guys. Sana nabudol ko kayo. Sana nabigyan ko kayo ng magandang review sa phone na ito. And maraming salamat sa panonood. Please leave a like and subscribe. I'll see you guys next time.